Paano kung may isang simpleng bagay na gagawin mo at magbabago ang buhay mo sa susunod na 5 taon? Kung babalikan mo ang sarili mo 5 taon na ang nakalipas, naiisip mo ba na dapat mas malayo na ang narating mo ngayon? Naiisip mo ba na sa panahong ito, dapat nakapag-ipon ka na, mas malaya ka nang gawin ang gusto mo, mag-travel, gumastos, o magpahinga ng walang guilt? Kaya isipin mong mabuti, gaano na nga ba kalayo ang narating mo? Kung pakiramdam mo, naabot mo na ang gusto mo, good for you! Pero kung wala pa ring pagbabago, baka naman hindi dahil sa tamad ka o wala kang talent. Baka mali lang ang inuuna mo. Hindi mo alam isang simpleng desisyon lang tuwing umaga. Yun pala ang magbabago sa direksyon ng buong buhay mo. At kung hindi mo sisimulan ngayon, baka dumating ulit ang susunod na 5 years. Nasa parehong estado ka pa rin. Ano ito? Pag-usapan natin yan. Alam mo ba na sa unang 60 to 90 minutes pagkagising, nasa pinakamataas na performance level ang utak mo? Yan ang tinatawag ng neuroscientists na peak cognitive window o prime focus period. Panahon kung kailan pinakamabilis mag-process ng impormasyon, malakas ang memory retention at malinaw ang pag-iisip mo. Ayon sa mga pag-aaral sa neuroscience, dito pinakamababa ang interference ng stress hormones tulad ng cortisol at aktibo ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa focus, decision-making at creativity. Ibig sabihin, sa oras na yan, may natural boost mode ang utak mo, parang may libreng brain upgrade. Pero pwede mong sayangin yan sa isang pindot lang ng snooze o unlock ng phone. Kasi madalas, pagkagising pa lang, ang unang hinahanap mo ay cellphone para mag-check ng notifications, mag-scroll o manood ng kung ano-ano sa feed. At bago mo pa yan namalayan, ubos na ang pinakamatalas na oras ng utak mo sa content na walang direksyon. Mga random videos, TikTok trends o online deals na hindi mo naman kailangan. Hindi naman masama ang YouTube, TikTok o kahit online shopping. Pero kapag sa kanila mo ibinigay ang best hours ng utak mo, parang pinahiram mo sa distractions ang dapat mong pang-invest sa pangarap mo. Minsan, snooze naman. Akala mo pahinga, pero sa totoo lang, kada pindot mo ng snooze para matulog ulit, pinalalampas mo ang oras na nasa pinakamatalas ang utak mo. Habang bumabalik ka sa pagtulog, nawawala ang momentum na binuo ng katawan mo para gumising ng alerto at energized. Kaya sa totoo lang, hindi ka kulang sa oras. Mali lang minsan kung kanino mo binibigay ang pinaka-best version mo. Pero ano ba ang gagawin mo sa oras na pinakamalakas ang utak mo? Simple lang. Ang goal mo lang, gamitin ng matalino ang unang oras ng araw mo. Una, pagkagising mo, uminom ng tubig. Habang natutulog, nawawala hanggang 250 ml ng tubig sa katawan. Kaya kahit mild dehydration, bumabagal na agad ang pagproseso ng utak. Yung unang lagok ng tubig, parang on switch na bumabalik ang alertness mo. Pagkatapos, kumilos kahit kaunti. Hindi kailangang workout agad. Pwedeng 2 to 3 minutes na stretching o paglalakad habang nag-aayos ng kama. Kumagalaw ang dugo, dumadami ang oxygen sa utak, nagigising ang mental clarity mo ng natural. Parang binubuksan ang mga light bulbs sa utak mo. Ngayon, hindi common habit ito ng mga tao, pero importante. Isulat ang isang malinaw na goal sa notebook mo. Hindi 2, 3, 5, 10, kundi isa lang. Isang bagay na kapag natapos mo, masasabi mong productive ang araw mo. Ayon sa research sa behavior science, ang pagsusulat ng goals sa umaga ay tumutulong i-activate ang reticular activating system ng utak. Binabantayan nito kung ano ang mahalaga sa iyo sa buong araw. Pagkatapos, matuto ng bago. Kahit maliit lang, pero bago sa iyo. Hindi kailangan komplikado. Ang mahalaga, may pumapasok na bagong ideya habang nasa pinakamatalas ang utak mo. Pwedeng magbasa ng ilang page ng libro tungkol sa topic na gusto mong matutunan, tulad ng finance, leadership, o personal growth. Kung mas gusto mo ng audio, makinig sa podcast habang umiinom ng kape. Yung topic na hindi lang pampalipas oras, kundi pumupukaw ng curiosity mo. Pwede rin video lecture, TED Talk, o short tutorial na may kinalaman sa goal mo sa araw na yon. Ang sikreto para mas maging effective ito ay ang presence of mind mo.
Hindi mo kailangan tapusin agad ang isang buong chapter o episode. Mas mahalaga na talagang naiintindihan mo at naiuugnay mo ito sa ginagawa mo sa totoong buhay. Sa loob ng 15 minutes ng focused learning sa perpektong cognitive window, mas malalim ang kapit ng impormasyon sa memorya mo at mas madali mo itong maa-apply pagkatapos. Di ba? Para ka lang nagtanim ng maliit na buto ng ideya sa oras na pinakamaganda ang isip mo. At kung araw-araw mong gagawin, mabilis mong makikitang lumalago ito. At ang pinaka-importante, protektahan ang oras na yan. Parang bodyguard ka ng sarili mong utak. Wala dapat notifications, walang message check, walang scroll. I-off mo agad ang phone notifications, ilagay sa airplane mode o itago mo ang cellphone mo sa lugar na di mo maaabot kaagad. Huwag magbukas ng social media hanggang matapos ang unang oras mo. Isipin mong VIP ang focus mo, protektahan mo ng mahigpit at babayaran ka nito ng malinaw na isip. Walang humpay na energy at control sa buong araw. Pero what if hindi ka naman morning person? Good news! Walang pipilit sa iyo na maging 4 AM warrior o mag-hustle ng puyat. Hindi ito tungkol sa sobrang maagang gising. Ang punto lang, lahat ng tao may natural peak focus window sa unang oras pagkagising. Kahit anong oras ka natulog o gumising. 6 AM o 2 PM ka man magising, kung sa oras na yan mag-scroll ka ng social media o chismis, doon magsisimula ang araw mo ng divided attention. Pero kung magbasa, magplano, magsulat o mag-e-exercise ka, doon magbabago ang trajectory ng skills at disiplina mo. Kahit gabi ka gumising, sabihin nating 10 PM, gumagana pa rin ito. Ang mahalaga ay hindi ang orasan, kundi ang unang oras pagkatapos ng sleep inertia. Gamitin mo yan para sa quality input at sa loob ng 5 taon, magkakaroon ka ng libu-libong oras na nakatulong sa pag-improve ng kaalaman. Pansinin mo yung mga taong hinahangaan mo, athletes, content creators, business people, top students, celebrities, hindi sila gumigising ng maaga para lang sa grind mode aesthetic. Gumigising sila dahil alam nilang mas malinaw, mas tahimik at mas kontrolado ang utak sa mga oras na hindi pagising ang mundo. Halimbawa, si Tim Cook, CEO ng Apple, gumigising siya bandang 3:45 to 4 AM upang basahin ang daan-daang email mula sa customers at employees, magplano ng kanyang araw at mag-strength training sa gym. Ang artistang si Dwayne The Rock Johnson naman ay nagsisimula ng workout bago sumikat ang araw, gaya ng kanyang 4 AM cardio na sinusundan ng weight training. Si Marie Kondo naman na sikat na organizing consultant ay gumigising ng maaga, mga 6 to 6:30 AM para sa tahimik na morning routine, pagbubukas ng mga bintana, pagsisindi ng insenso, at pagdarasal ng pasasalamat. Hindi ito tungkol sa pagiging morning person. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pinakamatalas na mental energy mo, yung oras na walang calls, walang group chat, walang notifications na umaagaw ng focus. Ito ang tunay na prime time ng utak. Klaro, mabilis, hindi pa nauubos sa stress. Kaya, bakit hindi mo subukan? At bakit sobrang importante nito at hindi mo dapat baliwalain? Kasi hindi na ito tungkol sa schedule lang. Tungkol ito sa tao na gusto mong maging 5 years from now. Tuwing pipiliin mong kumilos kahit hindi mo gaanong feel, doon mo binubuo ang disiplina mo. Hindi yung magaling lang magsabi ng plano pero nauubos sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. Kapag magbibigay ka ng isang oras na may goal kada araw, nakakapag-ipon ka ng 365 na oras kada taon. Halos 15 days na focus ka lang sa makabuluhang bagay tulad ng pag-aaral ng bago. Sa loob ng 5 taon, yan ay magiging mahigit 1,800 hours na parang nag-aral ka ng master's degree. Habang iba, tulog o nanunood ng TikTok o nakikipag-away sa comment section. Ikaw, nagbabago ng paulit-ulit. Kaya isipin mong mabuti, may isang bagay na pwedeng bumago sa buhay mo sa susunod na 5 taon. Ang gamitin ng tama ang unang oras mo pagkagising.